Nawawala po yung year 1 ng Timothy. Hindi naman po nawawala yung pages. 827, 828, kaya lang yung year 1 ng Timothy nawawala. Kaya yun na lang po muna ang basahin natin or else baka mabutan tayo ng bukas sa paghahanap kay Timothy. Anyway, the focus of my reflection is of a particular group of people that we heard shared to us by Saint Luke, no? A group of women who have supported the ministry of Jesus. Meron po palang mga grupo ng mga kababaihan na sumusuporta sa ministry ni Kristo at ng kanyang mga apostoles. At ang mga group of women na ito, hindi basta-basta. Kung hindi niyo po nasundan ang mga binanggit na mga detalye, ginamit po ng mga grupo ng mga kababaihan na to ang kanilang sariling pera para suportahan ang mga ministries ni Kristo. So hindi po ito sila plain housewife noong panahon na yon. Okay? Kahit na plain housewife po yung mga sinasabi natin ngayon sa ating contemporary language, hindi na po basta plain housewife ang nangyayari kasi marami din po yung mga asawa ngayon na babae, marami rin po sila mga may bahay, hindi na lang po sila sa bahay, no? Marami po silang means of income para makatulong din sa bahay. Pero etong grupo ng mga kababaihan na ito, kasi in the past, yung sa panahon ni Kristo, traditional po na housewife. Pag sinabi pong housewife ka, traditional housewife ka po. Ang ibig pong sabihin nun, you will manage kung ano yung mga ginagawa sa bahay, pero hindi ka nakakapagbigay ng income. No? Kasi sino nagbibigay ng income? Yung asawa, yung lalaki, no? Yung padre di pamilya. Siya yung magbibigay ng income. So, ibig sabihin, highly likely na ang grupo ng mga kababaihan na ito, eto po sila yung mga sinaunang mga madre ngayon. No? Hindi pa po sila nakahabit at that time. Mga sinaunang mga madre po sila na may kakayanan na makahanap ng income para makatulong sa ministry ni Kristo. Ang iba, mga single, na siguro may mga namanang negosyo sa kanilang mga magulang, ayun, ibinigay nila kay Kristo at sa kanyang mga apostoles yung mga nakuha nilang kayamanan para makatulong. Ang ibig ko pong sabihin dito, sa simula pa lang ng ministry ni Kristo, napakahalaga na ng role ng kababaihan. Now, some of you might be wondering, yung binanggit ko po nung unang homily, kung saan nabanggit ko na kinukonsider ng simbahan na i-loosen up a bit, luwagan konti, yung disiplina o rules rather, tungkol sa pag-aasawa ng, yung pagiging celibate, no? Hindi pag-aasawa ng mga pari. Take note, I'm just talking sa diocesan priesthood. Kasi sa mga religious, nag-promise na po kami, hindi na po talaga kami mag-aasawa. Regardless kung ano ang magiging desisyon ng current na Santo Papa. Pero pwede pong baguhin ng Santo Papa yung rules para sa mga diocesan priests. Now, sinabi ko po nung huli na sa ibang homily naman po yun, isa po ito sa mga ibang homily. O, ito po yung sasabihin ko sa inyo. Posible ba? So, the possibility is always open.
Bakit? Dahil hindi naman po siya dogma. Hindi po siya bahagi ng puso ng ating pananampalataya. For example, dahil nga nasabi na natin na binanggit na sa book of sa Timothy din na ang obispo dapat isang beses lang mag-aasawa. Ayun, binanggit na. Ang unang Santo Papa natin, si San Pedro, may asawa. Oh. So, hindi nga yun bahagi ng puso ng ating pananampalataya. So, pwedeng baguhin. But you see, before changing that, what has to be acknowledged sufficiently and significantly will be the roles of women in the church. Na dapat ay pahalagahan talaga ng sobrang linaw na sa ating simbahan, napakahalaga ang role ng mga kababaihan. Paano natin ito maipapakita? Paano natin marerespeto na ang boses ng kababaihan ay tunay na naririnig sa simbahan? Kapag may mga desisyon na makakaapekto, una and in particular, mga kababaihan sa simbahan, dapat nakukonsulta at nakakapagbigay boses ang mga kababaihan. So ang tanong, dito ba sa Parish of St. Benedict, bilang mga babae, at marami po sa inyo siguro 90% dito ngayon ay mga kababaihan, sa iba't ibang level ng bukasyon at ng age, nakukonsulta po ba kayo sa mga bagay na nakakaapekto po sa inyo? Dahil kung hindi po kayo nakukonsulta at hindi po kayo malaya na nakakapag-express sa inyong mga opinyon, ibig pong sabihin, hindi po tunay na nakikinig ang St. Benedict Parish sa boses ng mga kababaihan. At kung hindi po, ibig pong sabihin, dapat pong ipaalam natin sa ating parish priest. Now, kung meron po sa inyo na hindi po narinig, hindi ko po sinasabi dito na mga mayayamang kababaihan ng St. Benedict. Regardless of your status, mayaman ka man o mahirap, naririnig ba ang boses mo? Dahil kung hindi po naririnig, dapat po masabi sa ating ang ating pastor, bigla ko tuloy siyang ginawang santo. Sa ating parish priest, kasi siya po yung pinakapuno ng ating parish dito. Na Father, hindi po naririnig yung boses ng mga kababaihan. Now, simula lang po yun na naririnig ang boses ng mga kababaihan. Dahil ang susunod po dapat na konsepto nito ay dapat pantay-pantay po at naririnig ang lahat ng boses. Na kapag pumasok ka sa simbahang ito, nakiisa ka sa mga gawain ng simbahang ito, sa local church ng St. Benedict, dapat ramdam mong naririnig ang boses mo. Ang problema po natin ngayon, hindi na lang po mga kababaihan hindi pa naririnig. Ang susunod po dapat nating i-consider, naririnig din po ba ang boses ng mga bata at mga kabataan? Kapag gumagawa po ba tayo ng mga desisyon, naririnig po ba ang kanilang mga boses? Kasi ang mga kababaihan sa panahon ni Kristo nawalan ng boses. Ngayon binigyan natin sa simbahan ng boses ang mga kababaihan. Pero sapat na ba? O baka hindi pa sapat? Dapat marinig ng ating mga pastol ang problema. Pero ngayon,
In my assessment, hindi na lang po mga kababaihan ang may concern tayo, pati mga bata at kabataan. Hindi po naririnig ang kanilang mga boses. Napakahalaga pa naman po na marinig ang boses nila. Bakit? Dahil napaka-istrikto ni Kristo sa Gospel of Matthew. Anong sabi niya? Kapag napahamak ang alinman sa mga maliliit, ang ibig niya pong sabihin noon, mga kabataang ito, kapag napahamak sila, mabuti pa na itatalian ka ng giingang bato, no? Yung pang stone mill, yung pang giling. Wala ngayon kasi ang pang ano na natin pang ano ng mga flour, mga harina, yung ano na, yung parang machine na. Noon talagang giingang bato ang ginagamit. Mabuti pa daw na yung bato itali sa liig at magpakalunod ka. Walang ibang ganong bata si Kristo, yun lang tungkol sa kabataan. Ibig sabihin kapag hindi sila naririnig at hindi napapahalagahan ang boses nila sa ating simbahan, hindi natutuwa si Kristo. So let's assess, nabibigyang boses ba ang mga kabataan? Ngayon, hindi lang din mga kabataan, pati yung mga marginalized, yung mga mahihina, yung mga hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ang tawag doon, vulnerable people. Naririnig ba ang boses nila? Lalo pa na mahirap at nahihirapan silang ipahayag ang kanilang boses. Perhaps siguro dahil sa may mentally challenged sila. No? Behaviorally, nahihirapan silang mag-communicate. Perhaps nasa autism spectrum sila. Or bingi, mute, deaf, ayun. Meron po, naririnig po ba natin sila? Naririnig ba natin yung mga boses nila? Napakahalaga po dahil sa ministry ni Kristo, dapat welcome ang lahat. I know this will be controversial, but I will say it anyway, saving it for last. Sa media po natin ngayon, nagkakaroon po tayo ng tension dahil sa movement ng LGBTQ. At kung gusto mong dagdagan, sige, dagdagan mo ng plus. Naririnig ba natin ang boses nila? Kasi di ba nagre-react kaagad tayo, no? Pag binastos ang ating isang panalangin na sobrang napakamahalaga sa atin, syempre maiinis ka. Nung una kong napanood yun, na high blood po talaga ako at hindi ko siya kayang tapusin. At huminga ako ng malalim, sabi ko, baka next time matapos ko sa panonood. Hindi ko talaga natapos. Kumukulo ang dugo ko every time na napapanood ko yung pambabastos na yon. But, kasama ng pag-react, for instance, galit, nasasabi at natatanong ba natin sa ating mga sarili, meron bang miyembro ng LGBTQ na tunay kong nakausap? Kumusta ka na? Paano ang pinagdaraanan mo sa aming simbahan? Dito sa St. Benedict, no? Meron namang napaka-obvious sa kanila. One time ba ay kinausap natin sila sa gilid at sinabi, kumusta ka na? Magkwento ka naman sa mga karanasan mo. May natanong po ba tayo? Dahil baka correct tayo ng correct sa kanilang mga ugali, pero nakakalimutan natin na mas may mahalagang dapat nating unahin. Ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. At paano sila maliligtas? Paano maliligtas ang mga marginalized at mga vulnerable people? Paano maliligtas ang mga kabataan?
Forgive me of using this. Paano maliligtas ang sektor ng mga kababaihan kung wala sila sa ating simbahan? Nasa labas. Dahil patuloy natin silang tinutulak palayo. Mga kapatid, I would like to remind all of us, and that includes me, and I am also weak and not perfect. Hindi po tayo makakapunta sa langit hanggat hindi natin nahahawakan yung mga kamay nila. Dahil sila po ang tiket natin papuntang langit. Dahil sila po ang Kristo at nagkatawang Kristo na isasama natin papuntang langit. Hindi po tayo makakapasok sa langit na mag-isa. Turo po yun ng ibang sekta. Hindi po yun turo ng ating pananampalataya. Ano ang turo ng ating pananampalataya? Magkahawak kamay tayong pupunta sa langit. At kung may naiiwan, ano ang prinsipyo? Hintayin. May God give us the necessary grace to wait for them, to wait for our brothers and sisters who are currently struggling, who are confused, who are in doubt, who are upset in the church. And if there is much courage that we have, perhaps we don't need to wait for them. Perhaps we can go to them and invite them to come back. And let's hold their hands and bring them to Jesus. Amen. Please rise.